Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Narito na ang bugso ng ating mga regional news. Dumako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. Sufficiency level ng bawang sa Region 1 nasa 11%. Consolidation ng garlic farmers pinagtitibay. Ang kabuang ulat, ihahatid sa atin ni Jude Pitpitan mula sa Lawag. Kaan pailangan ang masinunuot ti Department of Agriculture ti presyo ti bawang iti Region 1 ita nga bulan ti Disyembre ginggana iti umuna a quarter ti 2025. Segon iti ahensya dati 11% sufficiency level ti bawang iti region. Impeteng ti ahensya at supply kan demand kan ti panagraira dagiti imported a bawang dagiti kitaan da para iti presyo dagiti nasao nga produkto. Iraklon ti opisyal akang runaan ang mga dikdikar ti presyo kat dagiti traders. Gapo ti data nasken a papigsaan da dagiti nagdudumang mga asosasyon tapno manggan ti arungaing dagitoy. Itagdamagay ayam ti presyo ti bawang iti 180 pesos aging nga 200 pesos iti merkado iti Ilocos Norte. Manipod dito syudad ti Lawag, Jude Pitpitan para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jude Pitpitan mula sa Lawag. Puntahan naman natin ang Agoo, mga batang nasa edad 0 to 5 years old nakibahagi sa rehistro bulilit sa lalawigan ng La Union. Narito si Glenda Sarak para sa balita. Malaygi ti rehistro bulilit ng sayang kate Philippine Statistics Authority ni PSA La Union ije Kadaklan, San Fernando City, La Union. Indaulwan dayto ni PSA La Union Chief Statistical Specialist Dr. Danites Tinido. Ti rehistro bulilit kat may sa kariti inisyatiba ti PSA nga agtartarigagay amang rehistro karito ubing nga agtawan iti 0 aginggat lumatap na may panamnama nga amin a Pilipino. Pakiramanan digito ubing kat maadan iti access iti benepisyo nga ipapaay ti national ID. Mainagi traytoy alalakuyan ti PSA La Union dagiti naganak nga rehistruda dagiti babasit nga anak da iti PhilSys wenno iti national ID. May basar iti datos ti PSA do Oktubre 31 at dante 701,370 a Pilipino ang nakarehistro iti PhilSys ditoy La Union. Manipod Agoo La Union, Glenda Bakungan Sarak para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Glenda Sarak mula sa Agoo. Dumako naman tayo sa rehiyon ng Kabisayaan. Mamamayan ng lungsod ng Borongan lumahok sa pakikiisa ng Comelec Borongan City sa nationwide kick-off ng ACM Roadshow. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Socaberia mula sa Borongan. Pinangunahan ni Borongan State Election Officer, Regional Attorney and Comelec Eastern Visayas Attorney Blessed Desiree Enciso Duzon, kay po dadton iya mga kawan nga pakisan ira buhatanan automated counting machine ACM Roadshow para hiton 2025 national ug local elections sa gimbuhat Alabian City Hall ang Lunes, Disyembre 2. Hini nga roadshow gimpakita og gimbuhat adton live demonstration ang mga paggamit ang ECM nga nagserbi liwat nga voters education nga gimpartisiparan han mga mulupihang syudad. Ginsay ni Attorney Dawson adton enhanced feature sini nga ECM nga mas transparent daw good kumparahan na una counting machines nga ginamit ang komisyon na naglabay nga mga eleksyon. Iginpahayagan State Election Officer DYS RP Borongan nga magdudumara adton ira buhatanan ECM siya mga kolehiyo nga mga barangayhan syudad hamasnod nga mga adlaw nga datugtob iton Enero 30 sunod nga tuig iton 2025. Tika nga syudadhan Borongan Sok, Aberia, Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Inyong napakinggan ang ulat ni Soka Beria mula sa Borongan. Dumako naman tayo ngayon sa Sogod, bayan ng Bato sa lalawigan ng Leyte, nakatanggap ng 1,000 sako ng bigas mula sa pamahalaan ng Japan. Ang kabuang ulat, ihahatid naman sa atin ni Jevic Epiz. Nadawat na sa lungsod sa Bato, probinsya sa Leyte ang donasyong bugas gikan sa Government of Japan's Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries UMAF Japan. Sa paginabi sa Radyo Pilipinas kang Hazel Dynamiel, MSWDO sa lungsod sa Bato, iyang gibutyag nga sa kinatibukan niabot sa 1,184 ka bags sa bugas ang ilang nadawat gikan sa DSWD Field Office 8 din dito giturn over ang naasoy nga donasyon niadtong nakalabay nga semana. Matud pa ni Miel nga naasoy nga mga bugas gihatag sa mga pamilyang naapektuhan sa nakalabay nga bagyong Christine. Niadtong adlaw nga Lunes, gihimo ang distribution sa 800 kapin ka sako sa bugas sa islang barangay nga Barangay Dawahon, din ang tanang pamilya sa isla mao recipient sa naasoy nga mga bugas. Kahinumduman nga niadtong niaging semana, formal nga nadawat ni Undersecretary sa Disaster Response Management Group sa DSWD nga si Diana Rose Cajepe, uban ni National Food Authority OIC Deputy Administrator Mario Granada ang 300 metriko tonelada nga bugas o niabot sa 10,000 kasakos sa ginaling nga bugas. Kini nga donasyon ubos sa Tier 3 program sa Sayan Plus 3 Emergency Rice Reserve o APTER. Apil usab sa nakadawat sa nahasong nga donasyon ang lungsod sa Kapukan, Kalubian, Dulag, Palo, Merida, Biniyaba, Hinongos, Hindang, Inupakan ug lungsod sa Bato, probinsya sa Leyte. Gikan sa Sugod South Leyte, Jevic Epis para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jevic Epiz mula sa Sogod. Dakuin naman natin ang rehiyon ng Mindanao. CDRMD nakatanggap ng award bilang Beyond Compliance City mula sa Gawad Kalasag. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Ryan Carbon mula sa Cagayan de Oro. Garbog kalipay sa Cagayan de Oro City ang lain na usab na pasidungog nga nasungkit sa City Disaster Risk Reduction and Management Department kon CDRRMD Bag-Ohay lang. Gidawat mismo ni CDRRMD Head Nick Habagat ang award isip usa sa National Awardee sa Beyond Compliance City atol sa gipahigayong 24th Gawad Kalasag National and Regional Awarding Ceremony. Lakip sa pasidungog nga nakuha sa CDRRMD ang Advanced Local Government Emergency Management and Response Team sa GEMS category isip Regional Awardee ning tuiga. Matod ni Habagat, ang awarding ceremony gipahigayon mismo dinhi sa syudad. Ang maong kalihukan gipasiugdahan sa Northern Mindanao Regional Disaster Risk Reduction and Management Council adlaw Biyernes, Nobyembre 29, 2024. Ang pasidungog nagpamatungod pag-usab sa kahanas sa mga personahe o maayong pagdumala sa CDRRMD ilabi na sa pagpangandam o pagtubag sa bisan unsang matang sa emerhensya o kalawidad din hining syudad. Gikan sa RP1 Cagayan de Oro, Ryan Carbon para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Ryan Carbon mula sa Cagayan de Oro. Puntahan naman natin ang Zamboanga. 83 million pesos na halaga ng agricultural machinery ipinamahagi ng Department of Agriculture o DA sa mga magsasaka sa lalawigan ng Zamboanga del Sur. Narito si Leslie Cubol para sa balita. Kapin sa 83 milyones ka pesos na kandidad sa mga agricultural machinery ang ipangapod-apod sa Department of Agriculture Regional Office 9 o DA9 sa mga maguma sa lalawigan sa Zamboanga del Sur. Among mga kasangkapan, gitunol sa DA9 sa 43 ka mga Farmers Association sa mga lalawigan. Sumala ka Engineer Marcos Aves Sr., Regional Executive Director sa DA9, mikabat sa 73 ka mga Agricultural Technology
technology ang ilang gitunol sa daghang laing kahugpungan sa mga maguma sa mga probinsya. Gitataw na Red Aves nga ang mga makinarya gyapod-apod pinagi sa Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization of PELMEC aron mapalambo ang pagpanguma og mutaas ang produksyon sa humay sa Zamboanga del Sur ilawom sa Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEP Mechanization Program sa kagamhanan. Gikan diri sa Radyo Pilipinas Zamboanga, kini Celeste Cubol para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Leslie Cubol mula sa Zamboanga. Dumako naman tayo sa Butuan. Commission on Human Rights o CHR sa Caraga Region nais na makamit ang zero incident na paglabag sa karapatang pantao. Natatanggap na reklamo patuloy na bumababa sa taong 2024. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Jocelyn Morano. Nagkaubos ang ihap sa mga giimbestigahang kaso sa Commission on Human Rights kung CHR Caraga, kalabot na sa mga insidente nga na-violate ang tawhanong katungod karong tuig 2024. Apan naminado si CHR Caraga OIC Regional Director Attorney Luan Sembrano Ramos nga magkapaalarma ang mga kaso kay ang kasagarang idangup nga reklamo sa CHR Caraga mao man ang torture, red tagging ug violence against women and children. For this year alone, most of the cases investigated by CHR are torture cases, red tagging cases, and mayroon din kaming mga kaso on VAUSI and violations involving children. Si Attorney Luan Sembrano Ramos, OIC Regional Director sa CHR Caraga, panawagan sa CHR Caraga sa mga biktima, mamahimong idangup ang ilang reklamo pinaagi sa ilang Management Information System Monitoring Outlet kung mismo diin ang mga biktima sa human rights violations mamahimo lang mo reklamo gamit ang online platform. Gikan sa RP Butuan, kini si Jocelyn Morano para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jocelyn Morano mula sa Butuan. Puntahan naman natin ang Iligan. Mga kababaihan sa Iligan City lumahok sa Women's Bazaar bilang pakikiisa sa Paskuhan Festival sa lungsod. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Sharif Timhar Habib Majid. Misalmot sa Women's Bazaar ang nagkadaiyang asosasyon sa mga kababaihan gikan sa laing-laing barangay sa Dakbayan sa Iligan isip pakigyusa sa tibok bulan nga kasaulugan sa Paskuhan Festival sa Dakbayan. Gipangunahan kini sa Iligan City Government pinaagi sa Gender and Development Division. Matudi sang guni ang palusod Chair on Gender and Development Rosalie Queenie Belmonte tabang kini aron mapakita og mapalambo ang produkto sa mga kababaihan sa Dakbayan. Gipasug daw sab niya nga nagpamatuod kini nga lig-on og nagkahiusa ang kababaihan sa Dakbayan. Mingon sab si Palao Abaca Handicraft o Pabahandi Women's Association President Adelaida Libro Rico nga suportado kanila ang lokal nga kagamhanan ug dako nga tabang ang maong bazaar aron mabaligya ang ilahang mga produkto. Opisyal nga gilusad ang Women's Bazaar nitong Martes, Disyembre 3 hangtod Disyembre 28. Naglangkob kini sa Siam Castols nga nagpakita sa nagkadaiyang produkto sa mga kababaihan sa Dakbayan. Gikan sa Radyo Pilipinas Iligan, kini Sharif Timhar alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At inyong napakinggan ang ulat ni Sharif Timhar Habib Majid mula sa Iligan. Dito na nagtatapos ang ating regional news.